7 pamahiin tungkol sa pagbubuntis na maaaring may basihan. May mga pamahiin na tila kabaliwan, ngunit may siyensyang nagpapatunay sa kanila. Narito ang 7 pamahiin tungkol sa pagbubuntis na nagkaroon pala ng siyentipikong batayan. Number 1, ang paglalambing sa isang pusa ay magkakaroon ng maraming kaaway ang iyong anak. Ang tunay na kalaban dito ay ang parasite na tinatawag na Toxoplasma, na karaniwang kinakalat ng mga pusa. Kaya't limitahan ang pakikisalamuha sa iyong mga pusa na kasama upang maiwasan ang impeksyon. Number 2, huwag daw umapak sa harap ng pinto o dadalhin ng masamang espiritu ang iyong sanggol. Oo, alam nating walang katotohanan ito. Ngunit kapag umuupo ang isang buntis sa harap ng pinto o sa anumang iba pang drafty area, maaaring magdulot ito ng pagpapahina ng kanyang immune system. Bukod dito, maaari itong magdulot ng sakit at kirot sa kanyang bewang na hindi talaga isang palatandaan ng magandang kalusugan. Number 3, ang pagkain daw ng red na prutas ay magbibigay ng mapulang pisngi kay baby. Ang mga pula o red na prutas tulad ng strawberries ay maaaring makatulong sa pagbibigay ng kailangang folic acid sa panahon ng pagbubuntis. Ang folate ay mahalaga upang protektahan ang sanggol laban sa mga birth defects at maiwasan ang anemia sa pamamagitan ng pagpapalakas sa produksyon ng mga pulang selula ng dugo. Number 4, kapag nanood ka daw ng nakakatakot na movies ay pwedeng maging pangit si baby. Ang mga buntis ay mas sensitibo dahil sa mga pagbabago sa kanilang hormonal. Dahil ang stress ay maaaring magdulot ng disorder sa daloy ng dugo, maganda siguro na iurong ang panonood ng mga pelikulang nakakatakot para sa ibang pagkakataon. Number 5, huwag umupo ng magka-cross legs at baka maging club-footed si baby. Ang pag-upo ng naka-cross legs ay hindi inirerekomenda lalo na sa panahon ng pagbubuntis. Ito ay maaaring magdulot ng problema sa sirkulasyon ng dugo na maaaring magresulta sa varicose veins. Kaya't mas mabuti nang kalimutan ang ganitong posisyon at sundan ang mga ligtas na pag-upo sa halip. Number 6, maaaring ma-choke si baby kung matutulog ka ng nakatihaya. Ang pagtulog ng nakatihaya, lalo na sa huling buwan ng pagbubuntis, ay maaaring magdulot ng pagsasara sa vena cava ng ina. Kung ito ang karaniwang posisyon mo sa pagtulog, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa oxygen, kahinaan at pagkahilo, habang maaaring magdulot ito ng hypoxia sa sanggol. Ipinapayo sa mga buntis na matulog sa kanilang gilid, mas mainam kung sa kaliwa. Kung nag-aalala ka tungkol sa paglipat ng posisyon habang natutulog, maaari mong subukan ang paglagay ng unan sa pagitan ng iyong likod at ng kama. Number 7, bawal daw maligo ang buntis dahil nagbabawas daw ito ng lakas ng sanggol. Habang mahilig tayo sa mainit na paliligo ng matagal, mas mabuting iwasan ito habang buntis. Lalo na sa mga unang buwan ng pagbubuntis, maaaring magdulot ito ng miscarriage ang sobrang init ng paliligo. Bagamat may mga debate tungkol sa kaligtasan ng paggamit ng hot tubs at sauna habang buntis, mas mabuting maging maingat upang maiwasan ang anumang panganib. May mga paniniwala na maaaring may basihan sa kalusugan ng buntis kaya't hindi dapat balewalain. Mahalaga ang kalusugan ng ina para sa kalusugan ng sanggol. Anong mga pamahiin ang alam mo? Ibahagi ang iyong karanasan.